at sa atin pong patuloy na pagsamba sa ating Diyos. At ito po nga ay ang pakikinig po at pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. Kanina po yung mga inaawit natin ay nakakabagbag po ng puso, ano? Lalo-lalo na po pagka tayo'y buong pusong sumasamba sa ating Diyos, talagang mararamdaman natin yung kurot, yung pagkilos ng banal na espiritu sa mga puso at sa ating mga damdamin. Kaya napakahalaga yung sumasamba tayo sa Diyos sa espiritu at katotohanan. Amen. Opo, sabi nga doon sa kanta natin, siya lamang dapat yung ating sasambahin. Ano po? Yung atin pong paglilingkuran. Totoo nga po bang ang ating Panginoong Jesus ang sinasamba sa ating mga buhay? Dapat po lang, kasi alam nyo, nagre-reflect po mga kapatid sa ating pamumuhay kung sino yung talagang sinasamba natin. Makikita po yun doon sa ating pamumuhay mismo. Kasi pagka ang Diyos na tunay, yung sinasamba natin, siyempre, magre-reflect yon sa ating mga ginagawa. Kaya dahil ang Diyos na sinasamba natin ay banal, nakikita dapat sa buhay natin, yung kabanalan. Amen? Kapag ang Diyos na sinasamba natin ay matuwid, talaga, yung Diyos na matuwid, ay dapat nakikita po yan sa ating pamumuhay. Kaya kita niyo po, kapag ang sinasamba ng tao, yung kanyang sarili, pwede bang sambahin ng tao yung sarili niya? Ay, oo naman. Ayun nga yung nangyari, magkasala yung tao. Ang unang sinusunod na ng tao ngayon, ay yung sarili. Ginawa niya ng Diyos yung kanyang sarili. Hindi lamang yung mga Diyos-Diyosang mga nakikita, kahit hindi pa nakikita. So tayo po'y dadako na ngayon sa atin pong pag-aaralan. At ang atin pong tatalakayin sa araw na ito, ayan. Mukhang magpapaalala naman sa atin, yung mga tatalakayin natin sa araw pong ito. Sapagkat diba, para tayong minsan nagugulmihanan, lalo-lalo na ngayon, parang doon sa Middle East, patuloy po yung paglalapo ng giyera, at digmaan. Sabagay, yan pong lahat naman ay inihula na talaga ng ating Panginoong Jesus. Diba? Bago mangyari yung wakas, o bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya doon sa mga walang pananampalataya, yung walang relasyon sa ating Panginoon, hindi pa kumikilala sa Kanya, yung nag-aalala palagi, nababalisa. Pero pag tayo po mga kapatid, ay meron talagang personal na relasyon sa ating Panginoon Kristo at kinikilala talaga natin siya, na siya yung Panginoon natin sa buhay at sumusunod tayo sa Kanya. Siyempre, hindi tayo dapat mabalisa doon sa mga nangyayari. Dahil ang lahat ng iyan ay ipinagpauna na ng ating Panginoong Hesukristo. Pagka tayo nagbabasa ng Biblia, ng kanyang mga salita, ay mababasa nating lahat na mangyayari muna ang lahat ng mga iyan bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo at saka po yung wakas, mga kapatid. Kaya atin pong kailangang patuloy na paghandaan. Yung papalapit ng papalapit. Opo, papalapit na po tayo. Saan? Doon po sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Siyempre, pagka dumating na ang Panginoong Jesus, at saka siyempre, magsisimula na. Yung mga dapat mangyari, lalo-lalo na po, doon sa tinatawag na kawakasan. Doon po mag-start po yun . Siyempre, kinakailangan pagka dumating po ang ating Panginoon Kristo, dapat lagi po tayong handa.
Dapat talagang nag-iintay tayo na darating ang ating Panginoong Yesus. Alam niyo po, yung pong mga nag-iintay sa pagdating ng Panginoong Yesus, yun po yung naghahanda. Pero yung mga parang binabaliwala na isang araw darating ang Panginoong Yesus, naku, delikado po yung ganun. Kaya yung iba, di ba, parang yung buhay Kristiyano nila, parang minamani-mani lang nila. At saka ako na lang ito gagawin. At saka na lang ako maglilingkod. At saka na lang ako talaga susunod sa Panginoon. Tama na muna ako sa pagganiganito. Yung ganyan. Ay pagka nakasanayan po natin nga iyan, ay baka hindi na tayo makabalik pa dahil nakasanayan na natin. Kaya dapat po ating laging pinaghahandaan ito. So ang buhay Kristiyano ay buhay paghahanda. Inihahanda tayo ng Diyos at tayo naman ay inaasahang susunod upang maghanda ng ating mga sarili para sa pagsama natin sa Kanya sa walang hanggan. Sabi pong ganyan. Ito po ay malinaw na pinaliwanag ng Panginoong Hesus at ng mga apostol sa maraming bahagi ng Biblia. Ang mga babala ay hindi lamang sa mga unbelievers. Actually, siyempre, yung salita ng Diyos, babala sa lahat yan eh. Kasi ang salita ng Diyos, nagbababala, nagpapaalala, nag-uutos, di ba? Ganyan po yung Biblia pagka nagbabasa tayo. Sabi diyan, ang mga babala ay hindi lamang sa mga unbelievers, ngunit higit pa sa mga believers o nananampalataya o nanampalataya na. So atin pong suriin ang isa sa mga salaysay sa pagbabalang ito. Magsimula po tayo sa pagbasa sa Matthew 24, verse 36 hanggang 44. Yan, kita nyo po? Mababasa nyo po? O sige, babasahin po natin ng sabay-sabay. Lakasan natin. 1, 2, 3. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Kahit mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad sa pagdating ng baha nung panahon ni Noe. Ng mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nagiinuman, at nagpag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namalayan ang nangyari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. May 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Tandaan nyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo nalalaman. So, laging binabanggit yung kaya't lagi kayong maging handa. So, ito po ay paalala. Ito po ay babala ng ating Panginoong Hesukristo. Siyempre, higit sa lahat, ang kausap niya ay yung mga mananampalataya. Yung mga alagad. Dahil sabi nga po, ang ating Panginoong Yesus, nung una siyang pumunta dito, ay para mamatay siya, magsakripisyo, maghirap, at alay niya yung kanyang buhay, para sa kasalanan ng lahat ng tao. Yun po yung unang pagparito ng Panginoon. So, nasa langit na po siya ngayon. Pero sa kanyang muling pagbabalik, ay iba na. Dahil hindi na ang pagbalik ng ating Panginoon ay para na doon sa mga mananampalataya. So sabi po ng salita ng Diyos, ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Kahit mga anghel sa langit o maging ang anak man. Yung iba, kine-question nila ang Panginoong Yesus dito .
Sabi nila nung ibang mga nung ibang mga relihiyon, kung Diyos daw si Jesus, bakit hindi niya alam kung kailan siya muling babalik? Parang no? Parang totoo naman, Oh, sige. Mag-iisip ka. O, mga kapatid, pagka tinanong kayo ng gano'n, ano sasagot nyo? Nag-iisip din tayo, no? Ganito po mga kapatid. Nung nagsasalita po ang Panginoong Yesus dyan, nasa katawang tao pa siya niyan. At bilang nasa katawang tao, merong pang limitasyon ang ating Panginoon. Ano po? Pero ang Panginoong Yesus po ay bumalik na siya dun sa kanyang kaluwalhatian bilang Diyos. Kaya, pag tinanong, alam niya ba o hindi? Alam niya. Alam niya na. Kasi, nung sinasabi niya ito, kausap niya yung mga alagad. At siya'y katulad natin nung nagsasalita siya. Kaya, meron na kami sasagot. Ang Panginoong Yesus po, tandaan natin, siya po'y Diyos. Kaya lang, nasa katawang tao siya niyan. Pero bumalik na po ang ating Panginoong Yesus sa kanyang kaluwalhatian bilang Diyos. Kaya naman po ang Panginoong Yesus, siyempre, alam niya na kung kailan siya babalik. At saka ganito po, bakit magbababala pa ang Panginoong Yesus? Diba? Sa atin. Kung hindi niya alam yon, lalo na pagdating doon sa pagbalik niya sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga niya tayo binababalaan dahil isang araw, siya'y muling babalik, mga kapatid. So, sino ngayon, mga kapatid? Sino nga ba ang dadatnan na nakahanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? So, una po, nakahanda ang mga tapat na naglilingkod hanggang sa pagbalik ng Panginoong Jesus. Ano po? 4 na salaysay, pagbababala ang pinahayag ng Panginoong Yesus sa mga alagad. Kaya pagka binasa po natin yung Matthew 24, maraming mga salaysay siya dyan. Na nagpapatungkol ng ating Panginoong Jesucristo ay muling magbabalik o muli siyang magbabalik. Tapos, ang mga salaysay na sinasabi niya dyan ay mga talinhaga pa nga yung Iba po? Sabi po dyan, upang sila ay turuang magsipag at maghanda hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. So sabi dyan, 4 na salaysay, pagbababala ang pinayag ng Panginoong Yesus sa mga alagad upang sila ay turuang magsipag at maghanda hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. So ang una sa mga ito ay ang tinawag niyang tapat at matalinong alipin. So sabi po rito sa Matthew 24:45 hanggang 51, sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siya ng siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sabi pong gano'n, So ibig sabihin, mga kapatid, yung mga nakahanda talaga sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo ay yung mga tapat at matalinong alipin. Ito po yung mga nakahanda ng mga tapat na naglilingkod hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Sabi diyan, sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang mga ari-arian ito. Ngunit, kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang ibang mga alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit siyang parurusahan ng kanyang Panginoon at pagkatapos ay isasama sa mga pagkunwari, do'y tatangi siya at magngangalit,
ang ngipin. So yung pong mga talagang handa lang sa pagbalik ng ating Panginoon Jesucristo ay yung mga aliping nagtatapat. Ano po? Yung mga aliping talagang ginagampanan yung kanilang mga tungkulin. Kaya nga po, ito yung explanation niyan dyan. Sino yung tapat at matalino? Una, siya ay dinatnang naglilingkod ayon sa tungkulin nang bumalik ang kanyang Panginoon. So dapat po bilang mga mananampalataya, yung ating mga tungkulin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, bilang mga taong iniligtas ng ating Panginoon, ay dapat aabutan niya tayo na atin pong ginagampanan ang lahat ng iyon. Amen? Yes. Meron po tayong mga tungkulin. Tingnan niyo po, meron tayong tungkulin, di ba, bilang isang bahagi ng church. Ako may tungkulin sa inyo. Kayo may tungkulin sa amin. Tayo may tungkulin sa bawat isa. Pagka ating elaborate yung sinasabi po rito, tayo may tungkulin bilang tatay. Tayo may tungkulin bilang nanay. Tayo may tungkulin bilang mga anak. Amen? Tingnan niyo po, pagka sinasabi natin Kristiyano tayo, tapos halimbawa, tatay ka, hindi mo ginagawa yung tungkulin bilang isang tatay sa mga anak. Sa palagay niyo pa, sa palagay kaya natin, nakakapaghanda tayo nun? Bilang isang nanay, halimbawa, o bilang isang anak. Pag sinasabi mo na anak ka, tapos wala kang galang sa iyong mga magulang, sasabihin mo Kristiyano ka, paano mo sasabihin ginagampanan mo yung tungkulin mo? Baka akala nyo po, gawain lang ang pinag-uusapan dito. Ay hindi po. Mga kapatid, napakarami nating dapat gampanan na mga tungkulin natin sa buhay. At marami pong mga nagsasabing Kristiyano sila, pero hindi nakikita minsan. Hindi na ipapamuhay minsan. Yung mga tungkuling iyon at hindi nahahayag. Pero dapat po bilang mga mananampalataya, bilang mga alipin ng ating Panginoon na pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga tungkulin, natin dito, ay dapat aabutan niya tayo na ating ginagampanan po iyon. Sabi diyan, siya ay dinatnang naglilingkod. Sino yung tapat at matalino? Siya ay dinatnang naglilingkod ayon sa tungkulin nang bumalik ang kanyang Panginoon. Siyempre, pera pa yung yung particular na tungkulin natin sa church, di ba? Parang halimbawa ako, binigyan ako ng Panginoon ng tungkuling mamuno, di ba? Mamastor. Aba, ay siyempre, dapat abutan ako ng Panginoon na na mamastor. Ay ngayon, maraming balita. Ewan ko kung nabalitaan sa TV, may pastor daw, Pastor daw yun, pinapatay, pastor daw yun. Kita niyo, paano po natin, mga kapatid, masasabi na pag dumating ang Panginoon, tapos nagpapastor, naglilingkod daw. Diba? Pero ganun ang kanyang ginawa. Bagay, hindi pa naman natin napapatunayan yun. Pero questionable po yun, mga kapatid. Ano po? Kaya hindi basta-basta po yung mga tungkuling ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kung meron man, na hindi ginagampanan iyon, ay nasa panganib po. Dahil yung mga ganun ay hindi naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Sabi niya, hindi niya ipinagbabaka sakali ang panahon ng pagdating ng kanyang Panginoon. Hindi siya gumawa ng masama sa panahong wala ang kanyang Panginoon. Sabi pong ganun. Yun yung mahirap minsan sa atin, pagka tayo yung laging nagbabaka sakali.
Yung pag meron tayong gano'n na ano na pananaw, yung puro o yung kaisipan na baka sakali ano, siguro hindi pa naman, siguro matagal pa naman, ano siguro sa ano pa yan pastor, 2050 pa. 'Di ba yung gano'n, pag meron tayong gano'ng ano, dapat ang atin pong ano, yung kaisipan, tuwing ano, kinabukasan, bawat araw, dadating ang Panginoon. Dapat gano'n tayong mag-ano, isip. Hindi yung, ay, sa 2000, ano pa to, 60, gano'n, 2000. Mga kapatid, ano pa po, sabi diyan, siya ay pamamahalaan o pamamahalain sa higit ng kanya o sa higit ng kanyang Panginoon sa pagbabalik nito. Yun po yung mga tapat ano at matatalino. Ito po yung talagang tapat na naglilingkod hanggang sa pagbalik ng kanyang Panginoon. Kasi isang araw nga, 'di ba, ay pamamahalain yung mga napagkatiwalaan ng higit pa ano ng ating Panginoon. Sabi diyan, yaon namang hindi nagmatapat ay parurusahan at isasama sa mga mapagkunwari. Bakit siya isasama sa mga ito? Sapagkat siya ay katulad nila, mga kapatid. Kaya banglinaw po no na ayaw ng Panginoon ng mga ano, aliping mapagkunwari. Gusto niya yung naglilingkod tayo ng tapat, yung totoo. Hindi dahil gagawin natin hindi dahil sa tao. Kundi ginagawa natin ito dahil yun utos sa atin ng ating Panginoon. Hindi yung, ay magawa mo na to para hindi magalit si pastor. Ay magawa mo na to para hindi hindi ako mapulaan ganito ni ganire. Ay hindi po. Sa Diyos tayo susulit. Kaya hindi natin ginagawa yung mga tungkulin natin dito, obligasyon natin dito, mga gawain natin dito sa tao, kundi sa ating Panginoon. Amen? Kasi pagka sa tao, ano yan parang may halong pagkukunwari di ba? Pero pagka sa Diyos mo talagang tunay na ginagawa, ay magtatapat ka dahil para sa Panginoon naman, mga kapatid. So ano po yung susunod? Sabi diyan, sino nga ba yung dadatnan na nakahanda sa pagbalik ng Panginoong Yesus? Nakahanda ang mga dadatnang may langis pa at ang kanilang mga ilawan sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. So ibig sabihin, ayaw ng Panginoon na pag dumating siya, aandap-andap yung ating ilawan. Kaya nga ang sabi, mga ano tayo? Ilaw. Pero ayaw niya na yung ilaw na yon ay aandap-andap. Dapat lagi kang nakakunik. Sa nagbibigay ng ilaw, walang iba kundi ang ating Panginoon. So ang pangalawang salaysay naman ay tungkol sa wastong paghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Ito ay kwento ng mga hangal at matatalino sa paghihintay. Talaga palang merong mga tinatawag na mga hangal at matatalino. Ay nawa po, doon tayo lagi sa panig ng matalino. Matatalino po ba tayo? Nawa nga, Sabi dyan, ang mga matatalino sa paghihintay, tingnan nyo, ang kaharian ng langit ay matutulad dito. Tingnan nyo po ang kaharian ng langit ay matutulad dito. Sabi po ng ating Panginoong Yesus. Inihahalin tulad niya. Yung pagbabalik ng Panginoong Yesus, siyempre, pag nagbalik na ang ating Panginoong Yesus, magsisimula na siyang maghari. At alam niyo po, ito yung tinatawag na physical na makakasama na natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, pinaghaharian man tayo ng ating Panginoon, ay hindi pa
pisikal. Pero yung binabanggit dito, ay yung pisikal na kakasamahin na natin ng ating Panginoong Jesucristo. At alam niyo po, yung paghahalintulad niya, sabi, may 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala. Sabi niya, ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino may nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at iniayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Andap-andap na ang aming mga ilawan. Yung iba namang nangangaral, ang kanilang paliwanag dito, yun daw mga walang langis, walang espiritu. Yung mga may langis, may espiritu, yung gano'n, samantalang walang binabanggit po dyan, tungkol sa banal na espiritu. Ang binabanggit lang po dyan ay tungkol, sa mga hangal at tungkol sa mga matatalino. Yun po yung binabanggit lamang dyan. At ang tinutukoy ng Panginoong Hesus dito, ay tungkol nga pa rin sa paghahanda, sa pagbalik niya. Ano pa po yung sabi dyan, Sabi dyan, sa verse 9, baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino, kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumagon siya, tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw o ang oras man. So ang tinutukoy niya palagi, ay tungkol sa muling pagbalik niya at kung papaanong yung mga Kristiyano ay dapat ay naghahanda. At para tayo maging talagang handa, maging matalino tayo. Hindi yung hangal. Tignan niyo po mga kapatid. Sino yung matatalino sa paghihintay? Yaong mga dinatnang naghihintay at nagliliwanag ang mga ilawan. Hindi sila mga hangal na dinatnan ang ilaw ay aandap-andap. Kaya pala kinakailangan talaga yung mga mananampalataya. Patunayan natin na talagang tayo mananampalataya. Patunayan na talaga natin mga kapatid, tayo'y mga anak ng Diyos. Ipakita talaga natin, hindi yung nagpapaimbabaw lang, kundi ipinapamuhay talaga natin na tayo'y kay Kristo. Kaya nga, ilaw Kaya nga ang sabi, maging ilaw kayo. Ang sabi pala, hindi maging ilaw. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sabi pong ganun. Kaya dapat maging ilaw talaga tayo. Maging ilaw ba talaga tayo, mga kapatid? Sa kapitbahay, sa kaibigan, sa classmate, sa mga kasama sa trabaho, ilaw ba talaga tayo? Nakikita ba talaga iyon? Siyempre, pagka ilaw tayo mga kapatid, ay hindi po yan aandap-andap. Kasi nagbibigay ka talaga ng liwanag. Pero pagka halimbawa, parang Christmas light ka lang, o yung tinatawag na alitap-tap, ang Kristiyanong alitap-tap. Kaya sabi diyan, sino yung matalino sa paghintay? Sabi diyan,
Sabi diyan, hindi nila pinagbabakasakali. Sabi, hindi nila pinagbabakasakali ang panahon ng pagdating ng lalaking ikakasal. Nagbaon ng mga ito ng langis na sasapat sa mahabang paghihintay. Dapat ganun po tayo. Lagi tayong nagbabaon ng langis, ano? Nasasapat habang tayo'y naghihintay sa ating Panginoon. Amen? Ano pa po sabi? Sila ay kasamang pumasok ng lalaking kakasal sa loob ng pook kasalan. Yaon namang mga hangal, ano? At mapagbakasakali ay naiwan sa labas ng pintuan kung saan naroon ang mga hindi nakikilala ng Panginoong ikakasal. Ang saklap po nun, mga kapatid. Pero inyo, halimbawa, ano? Tayo ay mga mananampalataya na nagsasabi, tayo ay mga Kristiyano, tayo ay mga anak ng Diyos. Ano? Tapos dadating ang Panginoon may iwan lang o may iwan ka lang. Masaklap po yun. Sa bagay, may pagkakataon pa naman. Pagka naiwan ka, pag naiwan tayo, kaya lang, pag pinag-aralan natin, may pagdadaanan. Ano po? Pero mas mabuti na yun doon tayo saan? Sa first trip. Amen? Kaya huwag tayo magpapabaka sakali. So sa aplikasyon dyan, ano po, sabi dyan, sige, basahin po natin ang sabay-sabay para makapagbasa tayo ang salita. 1, 2, 3. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Tingnan niyo po. Medyo malapit po ito doon. Kung i-apply po natin. Dapat ang mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, ay nagpapakatalino. Hindi nagpapakahangal. Ang tanong, pwede ba talaga na merong mga mananampalataya na makapamuhay sa kahangalan? Pwede. Bakit? Meron tayong free will. Kaya alam niyo po, yung iba hindi naniniwala sa mga ganito. Dahil puro biyaya. Bahala na ang Diyos. Ay hindi po pwedeng ganun mga kapatid. Bahala na ang Diyos, biyaya niya yan. Ang Diyos na gagawa para sa atin. Ay, alam niyo po, kung gumawa ang Diyos, pag gumagawa ang Diyos, ayon sa kanyang mga sinasabi. Ayon sa kanyang mga salita. Ganon gumagawa ang Diyos. Ayon sa kanyang mga pinag-uutos. Halimbawa, ito po. Ito po, turo to ng mga apostol. Anong sabi ng mga apostol? Mag-ingat kayo. Sino mag-iingat? Utos ba yun? Yes. Hindi ang Diyos ang gagawa para sa atin yan. Utos yan turo yan Kaya yung mga mananampalataya, ang sabi, kaya't mag-ingat kayo kung papaano kayo namumuhay. Sabi, mamuhay kayong tulad ng matatalino. Di tulad ng babaeng 5 matatalino. Ibig sabihin mga kapatid, at di tulad ng mga mangmang. Sabi diyan, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat tayo tinawag po at inihanda ng Diyos. Para dito.
nga dapat yung mga mananampalataya ay ginagawa natin yung mabuti sa isa't isa. Yung ginagawa natin yung mabuti para sa church. Ginagawa natin yung mabuti para sa ating kapwa o sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Sabi diyan, samantalin niyo pagkakataon na makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. So sa sobrang tindi ng kasamaan, ang tinuturo sa atin, atin ang mga lalabanan ng kabutihan. Kaya lang, minsan yung mga Christian parang sa sobrang pasama yung mundo, di ba? Minsan parang sumasabay. Nakikiisa na. Mga kapatid, wag pong mangyari yun. Wag po nating iwala yung katapatan natin sa Diyos para iakmalang natin yung ating sarili doon sa mga tao. Minsan ganun yung parang sa kagustuhan mong makasama o kaya naman maano mo siya yung ma-please. Diba? Sa kagustuhan nating ma-please yung tao, minsan yung loyalty natin sa Diyos ay nawawala. Tapos, ginagaya natin sila. Ay, hindi dapat. Hindi dapat mangyari yun. Dapat ang ipiplease natin ay ang Diyos. Kahit pa yung mga tao ay hindi ma-please natin. Basta't ang Diyos na-please doon sa ating mga ginagawa. Kaya sabi, huwag kayong maging hangal, unawain niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. O paano malalaman ang kalooban ng Panginoon? Sa salita niya. Sa salita niya. Kaya nga siya may mga utos Meron siyang pinapagawa sa atin. Kailangan ba nating gumawa? Abay, kailangan natin gumawa. Mga kapatid, kaya nga binigyan tayo mga tungkulin. Meron tayong dapat gawin. At ang nais niya, maging tapat tayo at maging matalino tayo. Doon sa ating mga ginagawa, sabi nga nun, huwag kayong maglalasing. O kita nyo na? Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sabing gano'n, huwag kayong maglalasing. O, sa palagay nyo, may mga Kristiyano pa naglalasing. Kaya nga pinagbabawal dahil may mga ganong gumagawa pa Nagsasabing mga Kristiyano, pero naglalasing. Ang daming ganon. Diba? Sa palagay nyo po kaya, halimbawa, kami ni Kuya Ray, magkayayaan kami niyan. Kuya Ray, i-text natin si Kuya Randy. Tayong tatlo lang naman Walang nakakaalam. Pwede ba namin gawin yon? Pwede. Pero tama ba yon? Hindi. Kasi pag nalaman nyo, sasama kayo. Sumama. Pastor, sama kami dyan. Ba't kayo lang dyan? Diba? Kaya ako mga kapatid tayo, para hindi tayo mapulaan, hanggat maaari, kahit pasyat-syat, huwag niyong gagawin. Kasi pag sumiyat kayo, ito mga kapatid, tapos may nag-picture sa inyo, click! Nag-shot kayo. Minsan lang naman ito, pastor. Sumiyat kang ganon. Pinagayang ka, may nag-click. Post ka ngayon. So si pastor, lasinggero. Ako pa nga ang yung nagtagay. Maniwala po kayo. Kaya sabi ng Biblia, huwag niyong bibigyan puwang ang
kaaway. Kaya tingnan niyo ang sabi, huwag kayong maglalang sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. Kaya gugulo ka, magugulo ka. Machichismis ka na. Ano? Maipopost ka pa. Sabing ganun. Sa halip, ay, dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Dapat ganun pala, no? Pagka yung lasing na lasing ka na, gaga. Pero pagka kay baptized na Holy Spirit, talagang gano'n. Basig ka na, ganyan. Saka sa ibang wika. Ano sabi diyan? Mag-awitan kayo ng mga salmo, himno, at mga awiting spiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Yan po yung kalooban ng Panginoon. Babasahin lang po nating mabuti. Ano po? Kaya dapat hindi po tayo mamuhay katulad ng mga hangal. Kasi kung sinasabi nating matalino tayo, no? At sumusunod tayo sa Panginoon, tapos gagawa tayo ng munting kamangmangan, ay nasisira yung ating talino na sinasabi. Opo. Kaya nga pagkalimbawa, yung sumusunod tayo sa Panginoon, tapos yung isang beses ka lang, di ba, nakitaan, di ba? Kung ano-ano na sinasabi ng mga tao sa atin, yung ba yung Christian? Yan ba yung born again? Yan ba yung anak ng Diyos? Di ba yung mga ganun, minsan ginaganon tayo ng mga tao. Kaya babantayan natin yung ating pamumuhay. Kaya nga ang sabi dito sa una, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Kailangan maging matalino po tayo mga kapatid. Ibig sabihin, lagi kang nakahanda. Lagi kang may baon na langis. Para laging nagliliwanag yung ating buhay sa harapan lalo na ng mga hindi nananampalataya. Amen? Siyempre, pagdating ng Panginoon, sino lamang yung karapat-dapat? Yung matatalino. Yung namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Sumunod, sino nga ba ang dadatnang nakahanda sa pagbalik ng Panginoong Yesus? Nakahanda ang naging tapat at mabuting lingkod hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. So ang pangatlong salaysay ay tungkol sa pagiging tapat at mabuti. Ibig sabihin yung masikap at masipag ayon sa pagtitiwalang tinanggap. Anong sabi diyan? Yan po kasi yung mga mababasa natin pagkatapos ng Matthew 24. Ano po? Yung mga salaysay na yan. At ang ibig sabihin po niyan, sinasalaysay ito ng ating Panginoong Hesus para yung mga alagad, yung mga mananampalataya, ay kung ano yung gagawin nila para makapaghanda. Laging itinutulad. Saan? Doon sa mga matatalino, doon sa mga tapat na mga alipin, doon sa mga talagang naghahanda. Sabi diyan, ang paghahari ng Diyos ay maitulad sa isang taong maglalakbay. Kita nyo na naman, binanggit na naman. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at tinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tawang iyon at sila'y pinag-ulat. Ay lahat po pala talaga tayo mag-uulat sa Panginoon. Di ba? Mag-uulat tayo lahat ayon sa ating mga ginawa. Kaya hindi pwedeng wala tayong ginagawa. Sasabihin, bahala na lang sila pastor dyan. Sila Kuya Ray, sila naman ang mga pastor dyan, mga elder. Bahala na sila Ate Cora dyan, sila Ate Son. Ay, hindi po.
I-work out po natin. Work out your own salvation. Hindi ibig sabihin, hindi ka naligtas. Ligtas ka na. Pero dapat, bilang mga naligtas, gumagawa tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Ay paano kung wala kang gawin? Paano kung nagpatamad-tamad ka? Eh, tandaan po natin, ayaw pa naman ng Panginoon ng tamad. Maniwala po kayo. Wala nga pong tamad na makakapasok sa langit. Sa kaharian ng Diyos. Opo, kaya sabi dyan, kaya kita nyo yung masisipag. Pagkaroon mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga taong iyon. At sila'y pinag-ulat, lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, eto po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Kita nyo? Kailangan i-invest natin. Yung pinagkatiwala sa atin para tumubo. Kailangan i-invest po natin. Kaya pag yung buhay natin, in-invest natin sa Panginoon, tutubo yan ang buhay. Maniwala po kayo mga kapatid. Diba, pag yung pera in-invest mo, tutubo ng pera. Maliban lang malugi ka. Diba? O ma-scam ka. Tingnan nyo po, pag in-invest nyo po yung abilidad mo, tutubo ng yan? Abilidad. Pag in-invest mo yung mga kaloob mo, tutubo ng yan? Kaloob. Pag in-invest mo yung mga kakayanan mo, tutubo yan ng mga kakayanan. Pero pagka hindi mo yan ginagawa, hanggang sa'yo lang yan. Parang yung binigyan ng 1,000. Itinatago lang. Kaya ang gusto ng Panginoon, lahat tayo binigyan ng kanya-kanyang kaloob, kakayanan, abilidad. Meron tayo niyan. Kailangan i-invest po natin yan. Kasi dadating ang araw, magsusulit tayo sa Diyos. Sa ating Panginoon. Kaya sabi dyan, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, dali ka, makihati ka sa aking kagalakan, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Biruin mo yun. Kaya pagdating ng araw, pagdating ng Panginoon, di ba maghahari siya kasama tayo? Magiging tayo? Tagapamahala. Kasama niya. Sabi ng salita ng Diyos. Magiging tayo? Tagapamahala ng Panginoon. Maghahari tayong kasama niya. Biruin niyo po yun. Kaya nga ang sabi, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala sa malaking halaga. Lumapit din at tumanggap ng 2,000 salaping ginto. At ang sabi na ito po ang iniwan niyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Hindi paramihan kundi patan. Baling 1, 2, 3, 4, 5, yung kaya natin. Alin man doon, basta ang mahalaga, tapat nating ginagawa. Baka napakarami nga, katulad ng halimbawa lang to, Hindi pala niya sigurado. Baka napakarami nga, katulad ng pastor na nabalita, ang laki na church. Tapos ganun ang ginawa. Di ba yung ganun? Alam niyo po mga kapatid, kailangan, yung katapatan natin sa pagsunod sa ating Panginoon. Doon sa ating mga ginagawa bilang mga mananampalataya.
Alam nyo, kahit napakarami nating mga talento, abilidad, kakayanan, mga kaloob, at kung ano-ano pa, kung hindi naman tayo tapat, ay, baliwala pong lahat yun. Baka sabihin lang tayo ng Panginoon, tamad at masamang alipin. Sabi po dyan, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka, sabi pong gano'n, sa aking kagalakan. Ano yung susunod po dyan? Ayan. Lumapit naman at tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo tinatanim at inaani ninyo ang hindi ninyo iniasik. Natakot po ako kaya't ibinaong ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwan ninyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Yung unang dalawa, di ba? Mabuti at tapat. Ito naman, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga na hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inaasik. Bakit hindi mo na lang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y tinubos, may tinubos sana ito, ngunit kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Do'y mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Kita niyo po mga kapatid? O, tanong mga kapatid, bakit yung dalawa ay nakahanda at yung isa ay hindi? Kasi yung dalawa, mga ano sila? Tapat at mabuting lingkod, masipag. Ito, tamad at masamang alipin. So para po pala tayo laging nakahanda sa pagdating ng Panginoon, abay kinakailangan talaga na tayo nagtatapat, nagmamasipag, sa gawain po ng ating Panginoon. Amen? Ay, mga kapatid, nawa magising tayo. Marami ngayon natutulog eh. Ano po yung sabi yan? Sino yung tapat at mabuting lingkod? Sabi yan, yaong pinagsisikapan at pinagsipagan ang pagtitiwalang ibigay ayon sa kanyang kakayahan. Hindi sila nagtamad at tinago lamang ang pinagkatiwalang puhunan. Sino yung tapat, mabuting lingkod? Siya ay pinuri bilang magaling, tapat at mabuti. Sila ay ginantimpala ng higit pa at binigyan ng karapatang makihati sa kagalakan ng niyang Panginoon. Hindi siya nangatwiran ng lihis sa pamamagitan ng pagpaparatang pa sa kanyang Panginoon. Sabi diyan, yun namang hindi tapat at mabuti sa kabila ng kanyang pangatwiran ay hinatulan masama, tamad at walang silbi. Binawi ang pagtitiwala sa kanya at tinapon sa labas sa kadiliman sa kaparusahan. Ang saklap, di ba? Sa palagay nyo, kanino tinutukoy yan? Sa ating mga mananampalataya. Dahil ang sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew 24, sa Matthew 25, bilang mga mananampalataya, dapat lagi tayong naghahanda. At sino pa po? Last na po ito mga kapatid. Sino nga ba ang dadatnan na nakahanda sa pagbalik ng Panginoong Yesus? Nakahanda ang mga nakiisa at tumulong sa paggawa ng mga alagad ng Panginoong Yesus. So ang pang-apat na salaysay ay tungkol sa mga nakipag-isa sa Panginoong Yesus at sa mga alagad sa pag-ibig, paglilingkod at paggawa sa kaharian. So sabi rito, di ba? Pagdating ng anak ng tao, ito po, Sino po yung anak ng tao? Ang Panginoong Yesus. Kasi po, ang pangalan ng Panginoong Yesus, minsan ang title niya, anak ng Diyos, anak ng tao,
'Di ba? Dahil siya ipinanganak din bilang tao. Sabi diyan, pagdating ng anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig." Di ba ang sarap pakinggan nun? Ano? Hali kayo. Ano? Sabi ng ng ating Diyos, sabi niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Sabi pong gano'n. No? Tapos, sa 35, sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom, nung ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan, inyong pinatuloy, ako'y walang maisot at inyong dinamtan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong tinuntahan. So dapat pala yung mga alagad, yung mga anak ng Diyos, yung mga mananampalataya, ay ganito po, yung ating pinapairal. Yung tayo, nagmamahalan, nagtutulungan, nagdadamayan. Kasi sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, sagot ng mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauuhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kayo walang maisuot sa aming at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo aming dinalaw?" Sabi ng hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan." Amen? Kaya dapat, ganito po tayo, mga kapatid. Hindi pwedeng wala tayong pakialam sa ating mga kapatid, lalo na sa pananampalataya. Kaya pagka mayroong halimbawa nangangailangan sa atin o kailangan ng tulong, kahit kung ano may tutulong natin, gagawin po natin. Sapagkat yan po ay hindi lamang ginagawa natin mismo sa Kanya, kundi higit lahat, ginagawa natin sa ating Panginoon. Kasi siya mismo nagsabi, "Tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko. Siya man ang pinakahamak." Yung pinakahamak. Minsan, hindi natin pinapansin yung pinakahamak. Ang lagi natin pinapansin yung medyo class. Di ba minsan ganun tayo? Pagka-class, dito ako, class to. Pagkahamak, bahala na siya dyan. Hindi po ganun, mga kapatid. Dapat yun pa nga yung higit na tulungan. Opo. Parang yung bahagi ng ating katawan yun. Na minsan di natin pinapansin. Pero yun yung higit na mahalaga. Parang yung tutsang mo lang sa ilong. Di ba? Minsan binubunot natin. Tinatanggal. Pero ang laki po ng pakinabang niyan. Opo. Kung bakit meron tayong mga ganun, parang ganun din po sa church. Minsan, meron tayong mga nakikita na parang, wala naman pakinabang yan si ganito, si ganito, si ganyan. Hindi po. Lahat po tayo ay parte at bahagi ng church. Kaya pagka tinutulungan po natin yung isa't isa, di ba, yung church, lumalago. Kaya yung tingin po natin na parang hindi mahalaga, yun yung dapat na higit na ating inaalala. Amen? Ano pa po? Last na po to. Sasabihin naman niya sa mga nasa, "Lumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamtan nung ako'y walang maisot, hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit, at nung ako'y
nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom na uhaw, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan. At sasabihin sa kanilang hari, tandaan ninyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong, isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong tan. Itatapoy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Magkaiba. Kaya dadating yung araw na yun. Ibang sarap pagka naandun na tayo sa panahong iyon na tayo nasaan? Sa kanan. Sino yung mga nasa kanan? Mga ano raw? Tupa. Ang mahirap pagka doon ka nasa kaliwa. Diba? Pag dumating yung panahon na yun. Mahirap pag naandun na tayo lahat, ano? Kung literal. Nasa kanan kayo, nasa kaliwa ako. Naku, mas problema yun. Sasabihin nyo, Pastor, ba't naandyan kayo sa kaliwa? Di ba yung ganon? Yun yung danger. Ano? Ibig sabihin nun, yung hindi tayo magkasama. Ibig sabihin, pag araw ng paghuhukom, naandun kayo sa araw ng paghuhukom na kung saan gagantimpalaan. Tapos kami parurusahan. Ang saklap nun, mga kapatid. Ano po yung sinasabi dyan? Sino yung mga tupa at kambing? Ang mga tupa ay mga matuwid, mga mananampalatayang nakipag-isa at dumamay sa Panginoon at sa mga alagad niya sa lahat kalagayan sa buhay. Ang mga kambing naman ay mga hindi matuwid at hindi nakipag-isa at dumamay sa Panginoon at sa mga alagad sa lahat ng kalagayan sa buhay. O, di ba pag inano po natin mabuti yun? Ito po yun, ano pa? Ang mga tupa ay pagpapalain ng Ama at papapasukin sa kahariang inihanda mula pa ng likhain ng daigdig, ang bagong Eden o yung bagong daigdig. Di ba? Yung mga tupa. Ang mga kambing naman ay isusumpa sa apoy na di namamatay sa kaparusahang walang hanggan na para sa dyablo at mga kampon nito. Ang linaw po niyan, mga kapatid. Kaya, kinakailangan po, na tayo po, bilang mga mananampalataya, ay maging handa. So, sino nga ba ang dadatnan na nakahanda sa pagbalik ng Panginoong Yesus? Una po, nakahanda ang mga tapat na naglilingkod hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Pangalawa, nakahanda ang mga dadat ng may langis pa ang kanilang mga ilawan sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Dapat nagliliwanag tayo palagi. Pangatlo, nakahanda ang naging tapat at mabuting lingkod hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. At pang-apat, nakahanda ang mga nakiisa at tumulong sa paggawa ng mga alagad ng Panginoong Yesus. Kaya kinakailangan po, lagi tayong sama-sama. So, 4 na salaysay, 4 na pagbababala mula sa Panginoong Yesus tungo sa kanyang mga alagad. Kung tayo nga po ay mga alagad ng Panginoong Yesus, atin pong sinupin at pagsikapan ng ating buhay pananampalataya. Itigil na po ang pagsasarili at paninimbang. Yung pagsasarili, yung parang nabubuhay ka lang sa sarili mo bilang isang mananampalataya. Bilang isang Kristiyano. Yung parang nagsasarili ka lang, ay hindi pwede yun. Church po tayo. Hindi pwede tayong mabuhay sa sarili lamang. Ang linaw po niyan. Inaawit pa natin yan noon. Walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayo na andun pa. Dapat nabubuhay tayong sama-sama bilang mananampalataya. Ano pa po? Sabi diyan, sa dakong wakas, mahantad po ang tunay na nilalaman ng ating mga puso. Malalantad kung sino ang ating tunay na iniibig at pinaglilingkuran, ang Panginoong Yesus ba o ang ating sarili lamang? Alam ng mga tunay na kumikilala at nananampalataya ang tugon sa tanong na ito. Sila yaong itinataya ang lahat sa nakipag-isa sa Panginoong Yesus at sa Espiritu sa ginawa niya sa kasalukuyang buhay. Wala silang pagsisisihan pagdatal ng wakas. Ang mga maninimbang lamang ay mahantad, maihiwalay at mapapahamak
sa walang hanggan. Amen? So mga kapatid, lagi tayong maging handa. Palakpakan po natin ang ating